Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Par, gusto mo ba matutong magpusoy at magtong eats? Oh, talaga? Tuturuan mo ako, pre? Oo naman oh. Halika dito, maupo ka. Tinapik-tapik ni Warius ang upuang dikahoy nito at binigyan ng espasyo para may maupuan ng binata. Excited na umupo naman si Fortunato katabi ng matalik na kaibigan. Ignorante kasi ako sa mga ganyang bagay, pre. Kaya gusto ko talaga matuto. Binalasan ng kanyang kaibigan ng mga barahang hawak. Habang seryosong sinisipat niya ang susunod na gagawin ni Warius kung paano yun nilalaro sa mga palad nito. Kaya mo, sabay-sabay na tayo makakapagsugal nito kapag natuto ka. Kilala kita eh. Madali ka namang matuto eh. Talaga ba, par? Sa ating dalawa, ikaw ang mas higit na matalino. Natawa na lamang si Fortunato sa papuring natanggap niya sa kaibigan. Libangan lang to ng karamihan sa ating mga Pilipino. Pero wag ka, makakapera tayo dito. Kaunting lambing mo lang sa mga baraha mo at kapag nakabisado mo na sila, tsaka ko na uunti-unti mo nang mahalin ng daloy ng laro. Saka, wag ka ha. Nakakailang panalo na kaya ako dito sa Pusay at sa Tong Eats. True online na nga yung iba eh. Pero mas maganda pa rin talaga kapag personal kang naglalaro. Makakaharap mo yung mga makakalaban mo. Eto makinig ka. Balasahin mo muna ulit ang mga ito. Ituturo ko sa iyo ang dalawang kilalang sikat na laro sa pagsusugal gamit ang baraha. Kinakul na ng kanyang kaibigan ng mga cards 3 beses. Saka ay tiniktan na nito sa kanya kung paano to laruin. Eto, sa pusoy muna tayo ha. Napakamot si Fortunato sa ulo. May mangilang-ilang nalaglag na balakubak sa kanyang buhok. Sa pagbalasa pa lamang ng baraha, parang hirap na siya. Ito ang tinatawag na pusoy way. Ito ang una, Ares. Ito ang pinakamababang card sa pusoy. Ipinakita sa kanya ni Warius ang 2 card na pareho ang numero pero magkaiba ang size at color. Sumunod itong Trayo na 3 card na magkakaparehong digit. Ang pluses naman, 5 barahang magkakamukha ng shape pero di magkakasunod ng numero ng baraha. Ang pluses naman, 5 barahang magkakamukha ang shape pero di magkakasunod ng numero ng baraha. Kung pag heart, heart lahat, ganon. Pagka spade, spade lahat. Pag clubs, clubs lahat. Yan ang pluses. Sunod itong full house na pinagsama-sama ang trio at isang pares. So, 5 piraso yan. Basta 5 ng 5 yan. So, yan ang full house. Kunwari, 3 king. Tapos, kahit na anong magkapares, kunwari, 2 2 o 2 3. Yan, o hindi ka, jack. 2 4. Diba? 2 5. Yan, ang tawag niyong kicker yung pares na yan. Yan ang full house. So, ang makakatalo siyempre sa full house, depende yan sa mga rango. Siyempre, ang makakatalo ng queen na full house, yung king na full house. Ang makakatalo sa king na full house ay yung full house na alas. Yan, ganyan ha. O tapos, meron din tinatawag na straight flush. Okay, so ang straight flush naman, 5 magkakasunod na digit ng card. Tapos, yung kulay pare-pareho. Nari, 1, 2, 3, 4, 5. Yun, diba? 5 lang. Tapos pare-parehong heart yan. Hindi kaya 6, 7, 8, 9, 10. Tapos pare-parehong spade yan. Yan naman yung straight flush. Ngayon, may tinatawag naman royal flush. Ano yung royal flush? Ayan yung king, queen, jack, diba? 10, tapos merong alas. Yan ang royal flush. Pero may tinatawag nga na straight flush. Ayan yung king, queen, jack, 10, 9. Yan. So talo ng royal flush ang straight flush. Okay, so depende rin yan sa suits o yung kumbaga yung sign nila. Mas talo ang pinaka-high sa suits, diamond. So pagka straight flush kayo pareho pero diamond yung isa, heart yung isa, talo yung heart sa diamond. Yan. So alam mo, kapag nakuha mo itong royal flush na magkakaparehong numero at magkakamukha ang shape, panalo ka. Pusoy ka na kagad nun. Teka pre, saglit lang ha. Parang nakalug ang utak ko eh. Ang hirap pala, daming i-memorize. Daming diskarte. Napapasalubong na lamang ang kanyang kilay habang mataman na nakikinig sa instruction ni Warius.
at ipinapakita ang mga card. Pwede bang dahan-dahanin mo? Isa-isahin mo yung bawat cards. Hindi ko kasi talaga maintindihan pare. Sa pangalawang beses, napakamot muli ng ulo si Fortunato sa kanyang bunbunan. O sige, eto. Kunwari, 4 tayong maglalaro. 4 kasi dapat itong puso kaya mahirap ipaliwanag sa'yo kung paano to laruin dahil 2 lang tayo. Dapat, yung 4 na member ng laro sa pusoy, may tig-30 na cards. Kung may kulang o sobra, uulitin ng bangka yung pagbibigay ng cards o puntos. Kapag nakumpleto naman na lahat, saka natin isasalansan. 3 layers dapat sa pagsasalansan ng cards. Nasa kamay mo lang yun hindi papakita sa iba. So yung isa, sa ulo, sa gitna, yan. Tapos sa baba. At kapag nasa baba dapat ayun nung matataas na cards mo. Napamang siya saglit at mahinang napapatango. Ganun ba? Oy, sige nga. Patry nga kahit nakakalito. O ito, ikaw magsalansan Kinuha niya ang mga card sa binata. Sinunod nito ang sinabi ni Warriors na pagsasalansan sa ulo, gitna at sa baba. Matapos niyang may ayos yun ayon sa sinabi ng kaibigan kanina, ipinakita niya kay Warriors ang pagkakasalansan ng cards kahit nag-aalinlangan. Patingin nga. Ay, mali naman yan Aw yan, butaw. Padabog sabay marahas sa kamot sa ulo ulit ng binata. Hindi ko nga kasi talaga alam Paano ba yan? Anong pau-pau ni sinasabi mo? Anong butaw? Hindi naman kasi tama yung pagkakaayos ng card mo sa labat. Yung ilalagay mo sa ulo dito sa taas, yung magkakaparehas na mabababa ang points, 3 lang yon. Sa gitna, yung pangalawang mataas na card. Dito sa ibaba, yung highest cards mo. Natatawa na lamang si Fortunato habang pinipilit na iproseso sa utak ang sinabi ng kakumpare. Ganun ba? Oo, sige. Doon na tayo sa tong eats. Nahilo pa ako dyan Matututo ka rin yan. Magsasama ka lang sa akin. At least alam mo na yung basic. Yung tong eats, paano naman yun pre? Sa tong eats naman, pababaan ng numero para manalo. Pinalasa ulit ni Wario sa mga bara at inilagay sa gitna ng lamesa. Ganun pala? Oo, ganito. Nari, ako ang taga-mano, taga-balasa. Ako ang una magtatapon. Ngik, paanong tapon? Malalim na napabuntong hininga si Wario at itinuro sa kanya 1 by 1 ang paraan ng pagtutong eats. Eto mga baraha, bubunot ka lang dito at ipapares. Kapag tingin mo may matataas kang cards katulad ng Queen, King, Jack, 10, 9, so on and so forth, yun ang itatapon mo. Tapos, bunot ulit hanggang maubos yung card dito sa gitna. Hanggang makatong eats ka at makakumpleto mo yung mabababang numero. Ano, naintindihan mo ba? Napatango-tango naman si Fortunato. Okay. Medyo gets ko itong tong eats kaysa dun sa pusoy. Mag-aral ka lang na mag-aral. Magagaya ka rin sa akin. Tingnan mo yung motor sa labas. Akin yun. At dahil sa pagkapanalo ko sa mga ganitong klaseng sugal yan, kaya nakakabili na ako ng kung ano-anong gusto ko. Galak na pahayag ni Warriors. Nakakaingit ka naman pre. Huwag kang mainggit, ano ka ba? Matututo ka rin ito. Saka, ito ang teknik Lakihan mo na kaagad ang taya. Tsaka kung kapag ginawa mo yon, magiging big time ka agad-agad. Swerte ka naman pagdating sa mga ganyan Tingnan mo sa girlfriend pa lang, jackpot ka na. May syota kang maganda at masipag pa. Kaya sigurado ako, dito sa mga ganitong uri ng sugalan, makakakota ka talaga. Bigla na lang nagkaroon ng kinang sa mga mata ni Fortunato at nagpantasya at nakikinikinita sa isip na magkakaroon na siya ng maraming salapi. Makakapundar ng sariling malaking bahay at magarang kotse. Mapibigyan na rin niya ng magandang buhay ang pinakamamahal na babaeng pakakasalan niya na si Margot. Kasama ang mga magiging anak nila sa hinaharap. Oo naman, si Margot pa ba? Ang swerte ko talaga dun. Ewan ko ba kung anong nagustuhan niya sa akin. Pero blessing siya nang makilala ko siya at itinadhana sa akin.
Pogi ka naman kasi pre. Uy, nambola ka pa ha. Basta, kumbinsin mo rin kaya par si Margo na magtong itso pusoy. Kapag talaga nag-tandem kayong magjowa dyan, tapos sabay pa manalo, di doble rin ang panalo niyong dalawa. Nako, wala yung hilig sa ganito pre. Subsub yun sa trabaho eh. Wala yung time sa mga gani-ganitong pagsusugal. Saka, kumbinsin ko man yun, hindi yun papayag. Hindi siya pabor sa mga easy money o happy-go-lucky na ganitong pagkakakitaan. Sabagay, mga babae nga naman no. Sa ating mga lalaki lang sila sumusugal pagdating sa pag-ibig eh. Tinuruan nga siya ng tinuruan ni Wario sa larong baraha na tong-its at pusoy. Hanggang sa magamay na nga ni Fortunato ang parehong nakakahumaling na adiksyon ng sugal na yon. Pareho silang naglarong dalawang magkaibigan ng tong-its at pusoy sa iba't ibang barangay na dinadayo nila para kalabanin ng mga residenteng sugarol. Gaya ng kanyang pangalan, kapalaran na talaga niya ang pagsusugal dahil simula nang maturuan siya ni Wario sa sugal na pagbabaraha, lagi na siyang nananalo. Wala pa siyang kahit na isang talo. Sinubukang dumayo ni Fortunato na siya lang mag-isa na maglalaro sa ibang barangay. Kahit wala ang tulong o gabay ng kanyang kaibigang mas maalam sa pusoy at tong-its kaysa sa kanya. Nananalo pa rin siya sa mga nagiging kalaban niya. Nasisweep niya ang cards. Magaganda rin ang ipinapakitang cards. Malaki ang kalamangan kumpara sa mga kalaro nito na napapakhamot na lang sa ulo. Kung bakit nasa kanya na ang lahat ng swerte sa binabalasang cards. Hindi malaman ng mga kalaban kung paano palaging nasa kanyang palad ang paggulong ng mga baraha. Hanggang sa malulung na siya rito. Ginawang bisyo at imbis na sa sahod niya galing sa talyer na pinagtatrabahuan ang ibinibigay niya sa girlfriend, ipinantataya niya muna sa sugal yon. Hindi naman ito nagtaka. Hanggang sa hindi na siya pumapasok sa trabaho niya sa talyer. Ang tanging pinagkakakitaan na lang niya ay ang pampalipas oras na sugal na yun, na umaasa sa swerte. Pinagpalit niya ang kanyang trabaho sa paglalarong may tinataya. Kapalit ay malaking halaga. Hangang-hanga naman si Wario sa natatamong kaswertehan niya nang mabalita nito na sumusobra na siya at triple-tripleng pagkapanalo ng tong-its at pusoy. Sabi ko na sa'yo pre, ang mga bara na mismo ang pumili sa kapalaran mo na maging maswerte sa kanila. Kita mo, 5K agad sa isang pagdayo lamang sa isang barangay. Dami na niyan. Tiba-tiba. Natalo mo yung mga matatagal ng sugarol sa teritoryo nila eh. Ayos. Buti, hindi ka pinag-iinitan kasi dayo ka. Tapos, sinimot mo pa yung mga laman ng mga pitaka nila na pantaya. Hindi naman nila ako pinag-iinitan. At saka, laro lang yun no. Kapag laro, walang mapipikon kapag natalo. Hindi ko nga akalain na makaka-jackpot ako eh. Salamat talaga sa'yo, Warius. Kundi dahil sa'yo, hindi ako matututo ng pusoy at tong-its eh. Wala ka naman yun, par. Tsaka, maliit na bagay lang yun. Ikaw talaga mismo ang gumagawa niyan. Starter ka pa lang pero master mo na. Starter master ang tawag sa'yo. Napangiti si Fortunato sa papuri ng kaibigan. Tuwang-tuwa nga yung GF ko eh kasi ang laki na ibinibigay ko sa kanya. Tanong pa niya kung sinweldo ko ba daw yun sa talyer. Sabi ko na lang, bumali ako sa bossing ko. Siyempre, pa-humble dapat tayo, di ba? Jackpot, par. Kahit hindi ka na nga magtrabaho eh. Yan na lang pagkabalhan mo. Nako, mapagkakakitaan mo talaga yung galing mo sa swerte sa baraha. Sa bagay. Pero, umalis na nga ako sa talyer na pinagtatrabahuan ko. Etong swerte ko na lang ang pinagkakakitaan ko ngayon. Uy, okay na okay yan. Oh, good luck pare ha. Kaya-kaya mo naman yan eh, kahit wala ako. Hindi naman po pwede yun. Dapat magkasama tayo. Buti ka nga pare, tuloy-tuloy ang swerte mo. Ako nga inaalat na. Bumaliktad yata sa akin ang swerte. Sa'yo napunta eh. Simula nung tinuruan kita, ngangan na talaga ako malas na. Parang ako pa yata sinisisi mo pre kung bakit ka nabobokya. Uy, hindi naman par. Wala akong ibig sabihin na ganun. Na-realize ko lang na
may kanya-kanya lang talaga tayong panahon sa buhay. Kung dati, ako ang swerte na ganyan, ngayon, ikaw naman. Seasonal lang yan eh. Kaya nga ni Kuya Kim eh, weather lang yan. Yun nga, di ba? Kung dati, nasa itaas ka, namamayagpag ang swerte mo noon, pero ngayon, nasa baba naman. Ganun lang yun. Kaya happy ako sa mga natatanggap mong blessing dyan sa pagsusugal. Huwag lang lalaki ulo mo pre ha. Baka biglang bawing kagad sa'yo ni Mr. Lucky yan. Sige ka. Ginawanan na lamang ni Fortunato ang mahabat may makabuluhan namang pahayag ng kaibigan. Saan ka na nga pala naglalaro ngayon, Marius? Di ka na talaga sumasama sa akin eh. Usisa niya sa binata. Hindi na talaga ako sasama sa'yo. Baka mahawaan pa kita ng kamalasan ko eh. Loko, self-pity pa to. Hindi ako self-pity no. Yun, Doon sa dulo ng iskinitang yun ako tumatambay para maglaro ng tongits o pusoy. Tumingkayat pa si Warius at itinuro ang pinaglalaro ang pwesto at pinagtatambayan kung saan ito madalas na nagsusugal. Grabe, ang hirap talunin ng tatang dun eh. Ano? Tatang? Sa lubong ang kilay na tanong niya kay Warius. Oo pre, may nakapagsabi kasi sa akin na magaling daw sa pusoy at tongits yung matanda dun. Kung makataya, libo-libo kagad eh. Uurong sana ako pero biglang natakam ako kagad sa itinaya niya eh. Akala ko mapapa sa akin eh. Nangangati din kasi yung palad ko noon. Pero, sayang. Walang natira sa akin eh. Ang galing pala niya par. Gaya ng mga barahang sinasalansan mo, magaganda yung cards niya sa pusoy. Tsaka palagi nakakasweep ng ace sa tong eights. Ang hirap niyang talon. Bumagal ang paglalakad ng dalawa diretso sa kalsada patungo sa kanilang bahay. Napansin naman ni Fortunato na napayuko si Warius. Parang biglang nanginig ang labi nito habang ikinukwento ang tungkol sa nakatuos nitong tawag na tatang sa sugalang yon sa dulo ng eskinita. Bakit mangiyak-ngiyak ka pre? Ano nangyari? Kasi naibento ko yung motor ko para makalaban ulit si tatang eh. Ayun, talo pa din. Nagawa ko pang pagnakawan ng mga magulang ko sa panglima kong attempt. Akala ko makakabawi na ako sa tatang na yun. Hindi pa pala. Bumuga ng malalim na buntong hininga si Fortunato. Ramdam na ramdam niya ang frustration ng kaibigan. Kaya mo, kapag sinuwerte ako ulit sa susunod kong laban sa sugal, yung mapapanalunan ko sa pusoy at tongits, ibibigay ko sa'yo. Para maibalik mo sa mga parents mo yung kinupit mo. Bad yun par. Alam mo ba yun? Para naman umurong ang mga luha sa pares ng mata ni Warius sa narinig nito sa kanya. Hindi, utang par. Malakas na napailing si Fortunato. Sa'yo na par. Utang na loob ko yun sa'yo. Dahil ikaw nagturo sa akin kung paano maging magaling sa pusoy at tongits. Sinugod siya ng yakap ni Warius nang marinig nito ang nakakaantig na sinabi niya rito. Salamat talaga pre. Salamat talaga. Oh, bakit mo ako niyayakap? Hindi ko pa naman ibibigay sa iyo yung may papanalo ko eh. Hindi pa ako naglalaro no. Hindi ko pa nga alam kung sino makakalabang ko eh. Matik na yan par. Ikaw pa ba? Swerte ka kaya sa mga ganyan? Ako, napundi na eh. Hindi yan. Di ba sabi mo nga, subok lang ng subok, taya lang ng taya. The more you try, the more of chances of winning. Nakangiting saad niya sa kaibigan. Oo, naniniwala din ako sa kasabihang yan. Kaya gusto kong bawian ng matandang yun eh. Narinig niyang pinapalugutok ni Warius sa mga daliri nito at parabang nakatingin lang ito ng diretso sa kawalan. Pero yung mapapanalunan ko ibigay mo sa mga magulang na pinagnakawan mo. Huwag mo nang gamitin para bawian yung tinutukoy mong tatang. Baka mamaya masilat ka na naman ulit. Oo nga eh. O sige, maglaro ka na. Sasamahan kita. Dumayo na tayo sa ibang barangay. Hinatak siya ni Warius pabalik sa pinaglakaran nila. Subalit hinila niya ang binata. Oh, bakit? Yung matandang si tatang na tinutukoy mo. Yung tumalo sa'yo.
Yun ang gusto ko makatuo sa Pusoy at Tong-its. Napahima sa batok ang binata. Sayang, once a week lang siya naglalaro sa dulo ng iskinitang yun eh. Hindi ko pa alam kung anong araw siya susulpot. Yung mga tambay-tambay na lang ulit dyan ang mga kakalabanin mo. O dumayo pa tayo sa ibang barangay. Gusto ko na talaga maibalik yung kinupit ko sa mama at papa ko eh. Okay, sige na par. Hanap na tayo ngayon. Naganap nga sila ng pwedeng makakalaban ng binata na pambato sa bawat barangay sa paglalaro ng Pusoy at Tong-its. Nung araw ding yon, nakadalawang dayo sila ng barangay sa paglalaro ng sugal. 2 beses ding nanalo si Fortunato noon. Kaya walang pagsidlan ang tuwa ni Warius nang ibigay niya lahat ang mga pinanalunang pera galing sa sugal sa kaibigan. Kitang-kita ni Fortunato ang nakapintang saya sa mukha ni Warius nung mga araw na yon. Ang hindi niya alam, yun na ang huling araw na makikita niya ang kaibigang masaya. At huling araw ding maririnig niya si Warius na ilang ulit na nagpapasalamat sa kanya ng mga sandaling yon. Dahil isang araw, nabalitaan na lamang niya sa katong-itan at kalaro ng araw na yon sa kabilang barangay na patay na ang kaibigang nagturo sa kanya ng pagsusugal. Nagaya kasi ito na doon na magsugal sa burol ni Warius. Magsasakla naman daw sila doon. Nahulog niya ang mga barang nasa kamay niya at pilit na sinisipat yun ng mabuti para isalansa na maayos nang malaman ang nakakabiglang pangyayari sa matalik na kaibigan. Kasabay ng pagkalat ng kanyang mga bitbit na card sa sahig ay ang pagkalat din ng mga luhang sunod-sunod na nalaglag sa kanyang mga mata. Pag-uwi ni Fortunato sa inupahang bahay galing sa opisina ng sugalan, ibinalita niya agad sa nobyang si Margot ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Warius. Pagkasabi niya noon sa girlfriend, gumayak na agad silang dalawa para makiramay sa mga magulang ng kaibigan. Iyak ng iyak si Fortunato nang makumpirmang nasa loob nga ng kabaon ang kakumpare. Hinatak siya agad ng nobya nang may malalaglag lang luha sa salamin ng kabaong ni Warius. Ayon sa matandang kasabihan, hindi pwedeng mapatakan ng luha ang kabaon ng namatay. Baka ikaw na ang susunod na ibuburol pag nagkataon. Nakiusisa silang magkarelasyon kung anong nangyari kay Warius. Ayon sa mga magulang, binangungot daw ang kanyang kaibigan. Nagulat na lang daw ang mga magulang nito nang hindi na ito nagising. Pero nagtataka naman ang lahat ng mga nakiramay maski sila nakapansin-pansin na may gilid sa leeg ang binata na nasa loob ng ataol. Kahit takpan pa yun ng makeup. Habang tumatagal ay nagiging visible pa din ang guhit na yon sa leeg ng patay. Naupo na lamang ang magkasintahan sa labas ng burol ni Warius matapos mag-abot ng abuloy sa mga naulilang magulang ng kaibigan. Napasinga pa si Fortunato nang may bumati sa kanya na kalaro niya sa sugal para magsakla. Pinandilatan niya ito ng mga mata dahil nasa harap niya ang nobya. Hindi pa kasi alam ni Margot na nagsusugal siya. Naging maingay na ang lamay ng kanyang kaibigan na mag-umpisa ng kalugi ng bote na naglalaman ng mga pamato. Mukhang may nagbibingo pa yata. Wala naman siya sa wisyong makisali dahil nasa in denial stage pa siya. Hindi pa rin siya makapaniwalang wala na ang kaibigan. Nakakalungkot, mahal kong Margot. Wala na si paring Warius. Hindi siya makapilig ng ulo pakaliwa kung saan nandoon nakatirik ang kabaon ni Warius. At nasa ibabaw noon ang picture frame na masayang itsura ng kaibigan. Ba siya? Oh, bakit may gilid siya sa leeg? Kaagad na umapila si Fortunato nang marinig yung kay Margot. Hindi magagawa ni Warius ang magpakamatay, Marge. Huwag mo nga pag-iisipan ng hindi maganda ang pare ko. Pero ano nga yung parang pakas ng tali sa leeg ng kaibigan mo? Kumipit ng balikat ang binata. Irespeto na lang natin yung mga magulang ni Warius kung ayaw nilang sabihin ang cause of death niya. Pero sabi ng nanay niya, di ba? Ang kwento nadidepress na daw si Warius. Ano ba nangyari? Di ba? Kwento mo pa sa akin nung isang gabi na magkasama kayo. Hindi ko alam kung saan. Ayaw mo namang sabihin. Pero
binigay ko naman sa kanya yung napanalunan ko sa... Hindi na naituloy ni Fortunato ang susunod na sasabihin nang maalala na hindi nga pala alam ng nobya na nagsusugal siya. Basta huli niyang naalala na nagbigay siya ng pera na napanalunan niya sa tong-its at pusoy kay Warius para may balik ang kinupit ng kaibigang pumanaw sa mga magulang. Anong napanalunan mo? Saan? Ha? Wala. Kumalukip-kip ang kanyang nobya at sinibat siya ng masamang tingin. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin, Fortunato? Ha? Wala, Margo. Ikaw naman. Basta hindi depress si Warius. Matibay ang loob nun. Naniniwala ako na malalampasan niya lahat ng pagsubok. Kaso, sumuko siya. Bakit? Anong dahilan niya para gawin yun sa sarili niya? Inusod ni Margo ang upuan nito palapit sa kanya at binalot siya ng dalawang braso nito ng yakap para maglapat ang kanilang katawan sa isa't isa. Sa pag-comfort sa kanya ng kinakasama, nabawasan ang lungkot na nadarama ng binata. Isipin na lang natin na binangungot siya. Huwag mo nang isipin na tinuldukan ng kumpare mo ang buhay niya. Baka ikaw naman ang madepress niyan. Huwag ka munang sumunod sa kanya, ha? Magpapakasal pa tayo, di ba? Lumungutango si Fortunato at ipinatong pa ang baba sa kanang balikat ni Margo. Nakaramdam naman siya ng pagtapik-tapik sa likuran para aluin pa siya lalo. Yung matandang yun, tatalunin ko ang tatang na yun para maipagiganti ko ang kaibigan ko si Warius. Piping pangako niya sa sarili. Sigurado ako, ang matandang yun na may kagagawa nito. Kung bakit nagpakamatay ang kaibigan ko. Na-depress ang kumpare ko dahil hindi niya matalo-talo ang tatang na yun. Ilang ulit niyang tinalo ang nagturo sa akin ng tong-its at pusoy. Kailangan kong bawian ang tatang na yun para sa pagkamatay ng kaibigan ko. Dagdag pa niyang saad sa sarili. Umala sa pagkakayakap si Margo kay Fortunato nang maramdaman ng kanyang kinakasama na nanggigigil ito. Alis ka lang ba, Nato? Nanginginig ka, oh. Pinakalma ni Fortunato ang kanyang sarili. Ibinukan niya ang nakakuyom na kamao. Saka huminga ng malalim. Oo naman, Marge. Bigla na lang kasing nag-flashback sa akin lahat yung alaalang kasama ko si Warius. Hinimas pa siya ni Margo sa braso. Masuyong hinawakan naman niya ang malambot nitong kamay. Di kalaunan, may tumawag sa kanya na kakilala't kalaro sa pagsusugal para ayaing sumali sa saklaan. Napatingin naman siya sa kanyang iniibig na parabang kababakasan ng pagtataka sa itsura. Nato, marami ka ng ganyang klaseng sugal sa lamay? Hindi na siya nagkaila. Tinanguan na niya ang kasintahan. Oo, tinuruan ako ni Warius nung nabubuhay pa siya nang minsan makilamay kami sa tatay ng kaibigan niya. Bahagyang napangiwi si Margo. Ganun ba? Bakit ka sumasali sa mga ganyan? Bakit? Masama ba? At bakit parang pinagbabawalan mo yata ako? Hindi sa ganun. Pero dahil sa pagsusugal na yan, namatay ang papa ko. Hindi ko ba naikwento sa iyo na binaril ang papa ko nung bata ako? Nandaya kasi si papa noon sa kalaro niya. Sa galit ng kalaro niya at init na rin ng ulo, pinaputukan niya sa dibdib ang tatay ko. Hayon, nakamit naman ang hustisya ng papa ko. Nakulong panghabang buhay ang taong pumatay sa aking ama. Manginig-ginig pa si Margo habang inihahayag nito ang nangyari noong paslit pa ang kanyang nobya. Sorry for your loss, Marge. Hindi ka naman kasi nagkukwento eh. Ang sabi mo kasi sa akin noon na nag-abroad lang ang papa mo eh. Sumang-ayon naman ang mama mo, si tita. Ayoko lang talaga naming maungkat ni mama yung nakaraan kay papa. Kasi bumabalik ang sakit kapag pinag-uusapan na natin eh. Ipinalik ni Fortunato ang yakap na ipinaramdam ng nobya kanina. Siya naman ang nag-comfort kay Margo. Sige na, tahan na, Marge. Ayos lang yan. Ay nako. Kaya pala, nung kinukumbinsi kitang mag-install ng isang gambling apps, puminit agad ang ulo mo sa akin.
Kaya sana, huwag ka nang sumali sa mga ganyan, Nato. Tuloy na, Marge. Nagawa ko na. Tsaka, hindi naman ako mandaraya eh. Hindi kagaya ni Tito, ako, sinuswerte ako sa mga ganoong sugal. Kundi dahil sa pagsusugal, wala akong naaabot sa'yo. Ibig sabihin, yung ibinibigay mo sa akin, hindi galing sa pagtatrabaho mo sa talyer. Oo. Yan ay galing sa swerte ko sa kaalaman ko sa baraha. Kaya, sakla muna ako ha. Samahan ko lang yung mga kasugarol ko. May aabot ako sa'yo mamaya. Tumayo si Fortunato sa kinauupuan niya. Minarkahan ng halik ang kalivin bago magtungo sa mga kalaro niya sa sugal para makipaglaro ng sakla. Nato, hoy! Bumalik ka dito! Tingnan mo tong lalaking to. Ay, naku. Naitirik na lamang ni Margo ang mga mata sa inis. Sa loob ng isang linggong yon ng burol ni Warius, walang mintis na sunod-sunod na nananalo sa saklaan si Fortunato. Hanggang sa huling gabi ng lamay ng kaibigan, nagwagi pa rin siya sa mga naging kalaro at mga nakisaling makikiramay. Wala namang magawa ang kanyang nobyang patigilin siya sa ginagawang pagsusugal dahil lagi niya ring inirarason sa kalivin partner na kaya siya nagsasakla para rin sa kaibigang si Warius. At ang mga napapanalunan niya sa saklaan, ibinibigay naman niya sa mga magulang ng binatang pumanaw. Kaya hindi na umalma si Margo para na rin makatulong. Pagkatapos ng last night ng kaibigan mo, huwag ka nang babalik sa pagsusugal ha. Pinagbigyan na kita, Fortunato. Para lang sa namatay mong kaibigan. Kaya dapat makinig ka sa akin. Ayokong magaya ka dyan sa kaibigan mo at lalo na kay Papa. Dahil sa mga sugal na yan, kaya sila namatay. Maliwanag? Tanging pagtango lang ang itinugon niya kay Margo. Ngunit sa kanyang loob-loob, nasa sistema at utak na niya ang paglalaro. Sa pamamagitan ng swerte niya sa pagsusugal, gagamitin niya yon para makaipon silang dalawa ng kinakasama para sa ingranding kasal nila. Bumili ng sariling bahay at lupa kapag lumagay na talaga sila sa tahimik. Isa pa, gusto niyang makaharap yung huling nakalaban ni Warius bago ito bawian ng buhay. Kapag natalo niya yung tatang na yon sa Pusoy at Tong-its, para na ring nabigyan niya ng katarungan ang kamatayan ng kaibigan. Sorry, mahal kong Margo, kung susuway ako sa'yo. Matalo ko lang talaga yung huling nakalaban ni Warius, yung tatang na yon. Titigil na ako sa paglalaro. Pinapangako ko yan sa'yo. Makakalaban ko lang yung tatang na yon para kay Warius. Tingnan natin kung magaling nga ba talagang maglaro ang taong yun ng mga baraha. Pagkatapos mailibing ni Warius, gabi ng araw ding yun ay sinadyang puntahan na niya ang dulo ng eskinita kung saan makikita yung sinasabi nilang si Tatang. May kaba siyang nararamdaman dahil unang beses niyang magtungo doon. Pero gayong may kabang nararamdaman, mas natatabunan pa rin ang galit na nagnanais na maipagiganti ang yumao niyang kaibigang si Warius. Tinuntun niya ang dulo ng eskinita. Pagkarating sa medyo madilim at makitid na lugar, bahagya siyang tinayuan ng mga balahibo sa katawan. Maliban sa nakakakalibot ang ambiance, nakakasulasok din ang amoy ng paligid. Dagdag pa ang weirdong pagpatay-sindi ng ilaw sa poseng nakatirik sa kanto ng eskinitang yun. Nilakasan na lamang niya ang loob para pasukin ang naturang eskinita. Ginamit niya ang liwanag ng flashlight para madali niyang makita ang diretsong daan. Nakahinga siya ng maluwag nang matagumpay siyang nakarating sa dulo. Pumanan siya nang makarinig ng pagtatawanan. Nabasag lamang ang pagtatawanan ng mga kalalakihang naglalaro ng baraha nang maramdaman ng mga ito ang presensya niya. May mangilan-ngilan siyang nakikilala sa mga naglalarong naroon. Minsan na rin kasi niyang natalo mga ito sa ibang barangay. Pero yung iba bago sa kanya. Merong babae pa na kasama sa naglalaro at humihitit ang yosi. Hoy, may dayo ah. Sinalubong siya ng may edad na lalaking nakaubad ang pang-itaas. May subo-subo itong sigarilyo sa bibig. Pakiwari niya ay nasa 50 na ang edad. Sino si Tatang sa inyo? Gusto ko siyang kalabanin. Matapang niyang paghamon sa mga taong nandoon na laman ng sugalan.
Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha ng mga hindi pamilyar sa kanyang naroon sa dulo ng iskinitang yun. Ikaw ba? Malakas na natawa ang matabang may edad na lalaki. Gabi na, bata. Saka isa pa, wala siya ngayong araw. Bukas bumalik ka, mga tangali, bandang 2:00. Nandito lang si Tatang Lario para i-welcome ang mga dumatayong gustong kumalaban sa kanya. Eksaktong 1:00 ng tanghali kinabukasan. Sumipot ng maaga si Fortunato sa dulo ng iskinitang yun sa paghangad na makatuos niya si Tatang. Sabik na siyang makaharap ito at talunin. Oh, napakaaga mo naman yata, bata. Hindi yun nahulaan ni Bossing, ah. Napakislot ng kaliwang mata si Fortunato. Nahiwagaan siya sa sinabi ng lalaking may kalakihan ng tiyan na puro hangin lang ang laman. Kilala kasi sa gawing bahaging yon ng dulo ng iskinita si Mang Kimpoy bilang laklakero. Kaya lumulobo ang tiyan dahil parating nagpapakalunod sa alak. Hayaan mo, tatawagan ko si Tatang. Sigurado kasi akong nagtsatsaa pa lang yun ngayon. Kaya chill ka lang dyan, ha? Nakikita ko sa mukha mo nag-iinit ka na eh. May kinausap si Mang Kimpoy sa kabilang linya. Saglit lamang dumating na rin ang kinikilala ng lahat bilang King of Gamblers sa dulo ng iskinitang yun. Yumukod pa ang mga tambay sa matandang puting-puti ang buhok. May kapayatan na, puro kulubot at pilegi sa muka. Pero sa kabila nun, nakikitaan pa rin ito ng katikasan ng pangangatawan sa kung paano ito kumilos. Hindi naman na-intimidate ang binata. Sinundan pa siya nito ng masamang tingin hanggang sa makaupo ito sa lamesang paglalaroan nila ng cards. Tatang, yung binata po pa lang yon. Siya nga po pala yung... Alam ko, Kimpoy. Iminuwestra pa na matanda ang mga daliri para patahimikin ang matabang lalaki na sa kanyang pakiwari kanang kamay nito. Lumingon sa kanya si Tatang Lario. Tsaka pinalapit ng isenyas nito ang hintuturo. Ikaw ang gusto kong kalabanin. Di ba? Ikaw si Fortunato? Nanlaki ang mga mata ng binata. Papanong... Ikinalulungkot ko nga pala yung nangyari sa kaibigan mo. Napalunok pa ang binata sa kaba. Mas lalo siyang nahiwagaan kay Tatang Lario nang malaman agad nito ang kanyang pangalan. Sigurado ako na gusto mo akong talunin para maipagiganti ako sa kaibigan mo. Sige, talunin mo ako, bata. O yan, wag na wag mong mamalitin si Tatang. Kimpoy, ano ka ba? Hindi ba nga kami nagsisimula eh? Tuwang-tuwa ka na dyan. Napayuko ang matabang lalaki at humingi ng dispensa. Na, tapusin na kaagad natin ito. Humarap naman sa kanya ang matanda. Napakuyom si Fortunato ng kamao nang makatanggap siya ng pangiinsulto sa kaharap. Bago nga pala ang lahat, papakilala muna ako sa iyo. Ako nga pala si Lario. Tawag sa akin ang karamihan dito sa dulo ng eskinita ay Tatang. At wala pang kahit isa ang nakakatalo sa akin. Tumawa ang binata at buong pagmamayabang na ganun din siya. Pareho lang pala tayo. Wala rin akong talo. At titiyakin ko sa iyo, Tatang, na ito ang unang talo mo. Gumanti rin ng nakakainsultong tawa ang matandang sugarol. Huwag kang magsalita ng tapos, bata. Baka umuwi kang nakahubot-hubad kapag yang suot mo ngayon ay maipantaya mo na rin sa akin dahil mauubusan ka. Wala nang maraming satsat. Simulan na natin. Napangisi si Tatang Lario. Saka ipinandulas ang hard case na lalagyan ng baraha sa lamesa patungo sa kanyang pwesto sa harapan. Sige, ikaw na ang bangka. Isinubo na matanda ang yosi. Ibinugan nito ang makapal na usok sa bibig. Habang binabalasa na maigi ni Fortunato ang mga baraha. Isa-isa niyang pinaghiwalay ang bigay ng bawat baraha na silang dalawa lang mismo ang maglalaro. Ang rule ng larong ito, 13 cards pa rin ang bawat player. Pero
Dahil ang kasunduan nila ay dalawa lang silang maglalaban, ang matitirang cards ay ilalagay lang sa gitna. Bubunot na lamang ang dalawa kapag hindi sila tiyak kung maganda ba ang pagkakasalansa ng barahang ilalaban sa bawat panig. Nag-umpisa silang magsalansa ng bawat baraha. Parehong 5,000 ang bet ng bawat isa. Sa unang mga baraha ni Fortunato, medyo tagilid siya dahil 2 pares at 1 pluses lang ang kanyang nakuha. Itinapon niya ang isang card. Bumunot siya, pero hindi na nagtangkang bumunot si Tatang Lario. Para bang kontento na ito sa mga barahang napunta sa matanda. Ayos, bossing ah. Ang gaganda ng mga baraha mo. Kimpoy, ano ba? Saway ni Tatang sa tagahilot pa nitong si Kimpoy. Humina ang boses ng may edad na lalaki. Sabi ko nga, bawal ipagsabi. Sabay ngiwi ng labi nito. Nag-ihipbuga ng usok si Tatang Lario. Habang kabadong-kabado si Fortunato, medyo tagilid na din kasi ang mga nabubunot niyang card. Sa bawat tapon niya ng hindi kailangan na card at pagsasalansan ay parang mas bumababa pa ang tsansa niyang manalo sa katapat. Sa huli, 2 pares at 1 full house na pinagsamang trio at pares ang napunta sa kanya. Nagpakita na ng card si Tatang Lario. Nanlaki naman ang kanyang mga mata ng puro matataas na mga card ang ibinida ng matanda sa kanya. Straight alas o ace cards na royal flush ang inilapag nito. Pare-parehong ace ang nagpatalo kay Fortunato sa laban ng pusoy. Bagsak ang balikat na ipinakita niya ang pagkakasalansan ng kanyang card. Ayos! Pusoy! Napayuko ang binata at walang nagawa kundi hinayaan na kunin sa kanya ni Tatang Lario ang itinaya niyang 5,000 sa ibabaw ng lamesa. Parang nilimas yun sa isang iglap. Swerte na naman si bossing kong Tatang ah! Dinalahit ng ubo si Tatang nang mapatawa ito sa pagkatalo niya. Yun ang pinakaunang beses na natalo siya sa sugal nang turuan siya ng kaibigang pumanaw at unang beses na minala sa matandang ito sa tanang buhay niya. Bumulong siya sa pagkadismaya. Hindi ito maaari. Itong unang talo ko sa pusoy sa buong buhay ko. Hindi pwede. Sorry, Warius. Tama ka nga. Malakas tong si Tatang Lario na to. Pero gagawin ko makakaya ko para manalo ko sa tong its. Matalim siyang sinibat ng tingin ni Tatang Lario nang nakakaloko siyang nginisihan nito na tila ba ng aasar. Magtutos tayo sa tongits, tanda. Sa pagkakataong ito, mananalo na ako. Mayabang niyang hamon kay Tatang Lario. Umugong ang tawanan ng mga tambay sa dulo ng iskinitang yun. Sinabi mo na yan kanina, Fortunato. Baka kainin mo na naman yung sinabi mo. Sabi ko sa iyo di mo kaya ang boss namin. Nagpantig ang tenga ng binata. Nanlalaki ang ilong na agad niyang niyaya matandang hukluban. Huwag na natin patagalin pa ito. Tara, tongits na tayo. Pareho na muli silang umayos ng upong magkatapat sa isa't isa. Nagkatitigan sina Fortunato at Tatang Lario. Para bang may namuong bolang yari sa kuryente sa pagitan nilang dalawa nang magtitigan ng mga ito sa isa't isa. Ikaw na, Mano, bata. Ikaw na ang balasa. Ikaw ang unang magtapon. Sa 2 beses, ang binata muli ang nagbalasa ng mga baraha. May advantage siya para makapuntos. Aalamin kung ano ang mababang card na dapat mapunta sa kanya. Nagbet muli ng 5,000 si Fortunato, ganun din si Tatang. Tapon ng card, punot uli ng panibagong card. Nang maubos ang card, doon lang magkakaalaman kung kay Tatang Lario muli iikot ang swerte ng mga baraha nito. O sa puntong yon, baka maging yamado na ang binata. Lumawak ang pagkakangiti ni Fortunato. Mababa ang points ng card na nakasalansan sa kanya. 2 pares ng 2-digit na card at may 2 pares na ace. Buong pagmamayabang na inilapag niya ang mga card. Tongits! Talo ka na, tanda!
Tinawanan pa niya si Tatang. Pero nang magbaba naman ito ng card, nabura ang pagmamayabang niya nang masweep ang ace card. Lahat ay mabababa ang puntos. Mas mababa kumpara sa card ni Fortunato. Marahan siyang napasandal sa upuan bago niya narinig kay Tatang ang Tom H! para siyang jelly ace na nanlambot na pinapanood na lamang niyang nilimas ng kalabang matanda ang kanyang itinaya. Talo! Talo! Lintik na yan! Talo! Pinagsisisipa ni Fortunato ang mga paso ng mga halaman na nakaharang sa kanyang dinaraanan sa inis. Umuwing luhaan ng binatang parang hinipan lang ng hangin ng 10,000 na isinakripisyo niya para manalo sa itinuturing na hari ng sugal sa dulo ng iskinitang yon. Galaiting-galaiti ang binata. Kaya simula noon, hindi na niya tinigilan ng kakaingi sa nobyang si Margot ng pera. Nang maubos ang kanyang inipon hanggat hindi niya natatalo ang matanda. Hangad niya na maghiganti sa pagkakatalo niya upang manalo kay Tatang. Tuloy, mas lalo pa siyang nalulong sa bisyo ng sugal. Panay naman ang sermon sa kanya ng ka-live-in partner na tigilan na ang paglalaro ng baraha. Subalit pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga ang binata. Wala siyang pinakikinggan. Panay lang niya sinasagot ang jowa na yung dati hindi naman siya nakikipagtalo sa dalaga. Nagbago na siya ng ugali na kung dati hindi siya palahingi sa babae, ngayon ay umaabuso na siya. Wala nang halaga sa kanya ang talak ng girlfriend. Ang importante sa kanya ang manalo sa tatanglaryo na yon. Napakapatugan mo talaga. Pasipag kaya ako. Ay nako, sa sugal. Diyos ko naman nato. Nagtatrabaho ko para sa magiging future nating dalawa. Pero ikaw, mas pinili mong magpakalulong sa bisyo mong pagsusugal na yan. Gusto mo bang mag-ayos sa kaibigan mo at kay Papa, ha? Mapala mo sa pagsusugal na yan. Marami tayong mapapala. Kapag tumaya ako tapos nanalo, edi doble yung mapapanalunan ko. Mas lalaki ang pera. O di ba? Kung iisipin mo, nasa 200 ang itinaya ko, nanalo ko ng 10,000. Tapos tataya pa ako ng mas malaki pa. Dodoble yun. Magiging 20 mil na. Hanggang sa lumaki ng lumaki. Kaya taya lang ako ng taya. Eh paano naman kapag natalo? Sige nga, ipaliwanag mo nga sa akin. Hindi ba mas malaking pera ang nawawala sa atin? Mas tihado tayo doon. Mapapahon tayo sa utang. Kita mo ngayon, nakailang ulit ka nang hingi sa akin. Bakit hindi ka bumalik sa trabaho mo sa talyer? At hindi ang pagsusugal ang inaatupag mo? Napamura si Fortunato sa tuloy-tuloy na pagtalak ni Margot. Punyemas naman oh! Namura, totoo naman diba? Lumambot ang itsura ni Fortunato nang mapagtanto nito na hindi na maganda ang lumalabas sa kanyang bibig sa kinakasama. Masyado ka naman kasing negative mag-isip eh. Ganyan ka na lang lagi. Isipin mo kung paano tayo yayaman. Saan? Sa pagsusugal? Talaga ba? Oo! Sige nga, tatanungin kita. May yumaman na ba sa pagsusugal? Sagutin mo ako ngayon. Ngayon din. Meron! Sino? Eh bakit ba kasi pinipilit mo akong sabihin kung sino? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Meron nga! Sino nga? Bumuelo pa si Fortunato bago sagutin ang ka-live-in partner. Ako! Iyo! Papatunayan ko sa'yo na tayo ang unang yayaman sa sugal. Ay naku naman nato. Hindi ka na talaga natuto. Kulit mo. Ikaw ang makulit. Sige na, bigyan mo na ako, 1,000. Dali! Maglabas ka na ng perang pantaya ko. Napapikit sa sakit ng ulo si Margot kapag dakay napatirik ng mga mata. Ay naku na naman. Magagalaw ko pa yung ipon natin eh. Ibabalik ko rin naman sa'yo kapag nanalo ko eh. Dodoblihin ko pa. Kaya sige na. Pinagmasdan ng babae ang itsura niya. Itim na ang talukap ng mga mata ni Fortunato habang nakasahod ang kaliwang kamay ng lalaki na nag-aabang na abutan siya. Nakalahad na yung palad mo. Para ka nang lilimos. Sige na, eto na. Kinuha ni Margot ang wallet at naglabas ng mga libong papel. Patitis ba naman kita? Ano ba yan?
O ito, last money ko na yan ha. Ibalik mo yan. Pamasahe ko pa yan para bukas. Ano pa naman kasi ya? Pare, ito lang. Huwag ka na magalit dyan. Di naman ako nagagalit eh. Naiinis lang kasi ako. Kasi ilang beses lang ganito. Tapos yung inihiram mo sa akin, hindi mo pa binabalik. Paano tayo makakaipon yan sa future natin? Sa kasal natin? Tandaan mo, live-in pa lang tayo ha. Hindi pa tayo mag-asawa. Namumroblema ako sa mga bayarin, sa kuryente, sa tubig, sa renta dito sa bahay. Pati sa wifi. Saka sa bayad sa telepono. Pansagot ko yun kapag tatawag ang mga bossing ko. Basta, ibalik mo yan ha. Panghuli na yan, nahihingi ka sa akin. Ipanalo mo na yan ng malaki. Bayaan mo, last na talaga to. Promise, mahal. Mwah! Bawian ko lang talaga yung tatang na yun. Nagdilim ang anyo ng mukha ni Fortunato nang mabanggit ang mortal niyang karibal sa pagsusugal. Huwag ka na mainis. O tingnan mo, pumapangit ka tuloy kapag nakabusangot. Ngiti naman dyan. Ay, ngingiti na yan. Sinundot-sundot niya sa pagitan ng kilikili si Margo. Parang kitikiting nagtatatalo ng babae. Tato, alam mo namang may kiliti ako dyan eh. Sige na, umalis ka na. Tsupe, punta mo na yung mga katongitan mo doon. Huwag ka magpapagabi ha. Mwah! Love you, babe. Humalik ulit siya sa kaliwang pisngi ni Margo. I love you too. Ipanalo mo ha. Oo naman, no. Kahit hindi naman ako manalo, panalo na ako sa iyo eh. Che, kaya ka na naman sa mga hirit mo eh. Para makalimutan ko na may binigay ako sa'yo. Basta ipanalo mo yan ha. Oo na po, mahal na Reyna. Dinirikan na lamang siya nito ulit ng mga mata at pilit na ipinagtabuyan. O sige na, ingat na. Sabay kaway sa kanya. Hindi na niya hinarap ang nobet tumalilis na, patungo sa dulo ng iskinita. Sa pangatlong araw na pagtatangka ni Fortunato na kalabanin ng King of Gamblers sa dulo ng iskinitang yon, muli ay natalo na naman siya ng sugarol na matanda. Hindi na niya naiwasang hindi ilabas ang damdamin kay Tatang Lario at napapakamot na lang sa ulo. Ano ba kasing sikreto mo, tanda? Bakit palagi kang nananalo? Naipagkibit na lang ni Tatang Lario ang magkabilang balikat. Aba malay ko, swerte lang talaga ako. Sigurado nandaraya ka eh, no? Itinaas nito ang dalawang kamay bilang pagsuko sa pagpaparatang niya rito. Mambihira, saan banda ako nandaya iha? Ay nako, Pinipilig na lamang niya ang kanyang ulo sa pagkainis. Masyado naman yatang mainit ang ulo mo, bata. Huwag mo naman pinagbibintangan si Tatang. Hustler na sa pusoy at tongits yan kaya yung binabangga mo. Saka, ikaw pa galit. Ikaw na nga lang dayo dito. Baka nakakalimutan mo, nasa teritoryo ka namin, ha? Biglang pinundol ng kaba ang binata nang pinagkaisa ang pagtinginan siya ng masama ng mga tambay doon. Halos lahat pa naman ng nandun mabato ang pangangatawan at puro may mga tato. Ang sabihin mo bata, kulang ka pa sa karanasan. May gatas ka pa sa labi. Mag-ensayo ka pa na mag-ensayo para makuha mo ang teknik sa pagpupusoy at tong-its. Gaya ng laging pinagagawian, kapag nagwawagi, hinihigop ni Tatang ang sigarilyo at inuubos yun bago na naman magsisindi ng panibago at magbubuga na naman ng puting usok. Huminga pa siya ng malalim nang i-check ang pitaka. 5 tig-20 na lamang ang laman noon. Pabiro niyang inungutan ng matandang tumalo sa kanya. lugi naman ako sa iyo, Tatang eh. Baka naman pwede mo akong balatuan dyan. Kahit ibalik mo na lang sa akin yung taya ko. Mayayari ako nito sa girlfriend ko eh. Patay na naman ako pag uwi ko. Namumroblemang saad niya kay Tatang. Babae mo bata, hindi ko nakasalanan kung natalo ka. Kapag laro, laro lang. Kapag itinaya mo, sinugal mo. Kapag talo, palo. Walang bala-bala to. Bumawi ka sa susunod. Ganon lang naman yun eh. Gumanti ka sa akin para makuha mo ang matamis mong pagkapanalo sa susunod. Para balato lang eh. Ang dami mo na kaagad sinabi, Tatang. Yung GF ko kasi, hiniram ko lang kasi sa kanya yung pantaya ko.
Better luck next time na lang sa iyo, bata. May paggagamitan kasi ako ng mga napapanalunan ko. Alam mo na, kapag matanda, tigang na. 1 taon na kasing patay ang misis ko eh. 1 taon na din akong walang dilig. Kaya ako itong tuyot at malapit ng malanta, kailangan ng dilig ng isang mabangot sariwang bulaklak. Sabay-sabay na tumawa ang mga nanunood. Kimpoy, samahan mo ako sa kabaret ha. Saan ba maraming chika babe na mga sariwa? Tanong ng matanda sa tagahilot nitong si Mang Kimpoy. Mas pinaswabi pa nito ang pagmamasahe ng abutan nito ni Tatang Laryo ng tip sa pagkakapanalo nito sa kanya. Marami po akong alam. Sa kabilang bayan po, malapit kina Tia Asing. May bar po doon. Marami po mga sariwang chika babe doon. Puro bata. Mukhang artistahin. Sariwa, hindi pa nagagalaw at ang sexy. Nasasabik na tuloy ako. Let's G! O ano, Fortune? Sasama ka ba sa amin ni Kimpoy? Mambababae tayo. Mapilis na napailing si Fortunato. Hindi na, Tatang. Kayo na lang. Mag-enjoy kayo. Mas mayayari ako sa GF ko kapag nalaman niya na naitalo ko na yung hiniram ko sa kanyang pera. Mambababae pa ako. Diba, Fortune? Masyado kang bahagang buntot sa nobya mo. Kasiyahan lang naman ko eh. Kahit na po, Tatang. Loyal po ako kay Margo eh. Ayoko pong mapalapit sa tukso. Sige. Ikaw ang bahala. Sa susunod ulit ha. Talk-its ulit tayo. Sisiguraduhin ko sa iyo matatalo na kita sa susunod, Tatang. Di siguraduhin mo nga lang. Pangatlong araw na itong natatalo ka sa akin eh. Sa pang-4, putulin mo na yung sumpa na kamalasan mo sa akin ha. Palagi na lang akong sinoswerte sa iyo eh. Mangiyak-ngiyak siyang napakamot sa likod ng ulo. Ang yabang mo naman, Tatang. Kapag nalaman ko lang talaga kung ano ang teknik mo. Sikreto ko lang yon. Hindi ko sasabihin sa mga kalaro ko. Lalo na sa'yo. Tara, Tatang. Inaya na ito ni Mang Kimpoy. Nang mapagtanto ng mga manonood na tapos na ang sagupuan nilang dalawa ni Tatang Laryo sa pagsusugal ng baraha, lumabas na rin sila sa kanya-kanyang iskinita. Hanggang siya na lang ang natirang nakaupo doon habang pinagninilay-nilayan kung ano na naman ang kanyang ginawa. Ay nako, kulelat na naman ako. Tuspok na naman ang itinaya ko. Gusto kong makabawi kay Tatang eh. Pero paano? Ay, nako naman. Paano kaya ulit ako makakalusot nito kay Margo? Sasabihin ko na lang ba ang totoo? Patayo na sana siya para umalis nang may mapansin si Fortunatong may nakaguhit na isang mata sa mesang pinaglalaroan nila ni Tatang Laryo. Kung saan pinaglalagyan nila ng mga baraha kapag bubunot na sila. Hindi yun gaanong kita o masyadong visible dahil magkarap sila sa isa't isa. At full attention din siya sa mga card at paano yun isinasalansa ng tama. Kumbaga nakapokus siya sa pagbabalasa at paano mananalo sa laro. Hindi pa siya nakontento. Itinaob pa niya yung lamesa. Chinek niya kung may mapapansin ba siyang kakaiba. Mas lalong gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Fortunato nang may isang mata din doon na nakaguhit gamit ang dugong nakatayo na sa ilalim ng lamesa. Lumakas tuloy ang paghihinala ni Fortunato na baka si Tatang Laryo ay nangdaraya. Lalo't may nakapagsabi sa kanya dati na noon lang niya naalala na. Dati daw manghuhula ang matandang tinaguri ang King of Gambler sa dulo ng iskinitang yon. Hindi kaya itong sikreto ni Tatang kung bakit siya palaging nananalo? Iginuhit niya yung mata dito para malaman kung ano yung baraha ko. Napakuyom siya ng kamao at walang kagatul-gatul na binalibag niya ang lamesa. Hanggang sa mawasak yon ng tuluyan. Sa kabila ng kanyang mga naisip na paghihinala, sa huli ay tinanggal na lamang niya yon sa isip. Wala na kasi siyang matibay na ebidensya na magpapatunay na nandaraya nga si Tatang Laryo. Kaya ipinagpaliban niya ang masamang kutob na naiisip niya sa matanda. Isinantabi ang naalalang may nakapagsabi sa kanya na manghuhula matandang sugarol at gumagamit pa ng itim na mahika para manipulahin ang laro ng mga baraha.
Pag-uwi sa bahay, nanghingi na siya muli sa kinakasama ng pantaya para kalabaning muli ang Tatang sa may dulo ng iskinita. Subalit sa puntong yon, nagkaroon na naman ng sigalot ang mag-live-in partner. Hindi na rin kasi makapagtimpi si Margo na panay na lang ang hingi nito ng perang pangsugal. Naipatalo mo na naman? Ano ba naman yan, Nato? Malambing na sinuyo ni Fortunato ang nagalburutong nobya. Malakas lang talaga ang kalaro ko, Margo. Sorry na, babawi ako sa kanya. Bigyan mo na lang ako ulit ng 1,000. Pangako, ipapanalo ko na talaga yung laban ko sa matandang yon. Minalas lang talaga ako eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, diba, tigilan mo na ito, Nato. Addiction na yan. Ba't ayaw mo bang madala-dala, ha? Hindi pa naman huli ang lahat eh. Ngayon pa lang, ihinto mo ng pagsusugal. Ihihinto ko naman talaga eh. Pero gusto ko lang talaga bawian si Tatang. Sino ba kasi yung Tatang na yan, ha? Palagi kang nauubusan sa kanya. Wala, pagaling yun eh. Matanda na kasi. Saka matagal na yun nagpupusoy at nagtotong-it. Yun yung huling nakalaban ni Warius bago siya nawala. Basta, alam mo na yun. Medyo napangiwi ang labi niya nang mabanggit ang yumaong kaibigan. Bumalik na naman sa kanyang alaala nung panahong nabubuhay pa ito. Pero alam mo naman, mahal, di ba? Na competitive ako. Ayaw ko magpatalo. Kaya bilis na. 1,000. 1,000 lang. Haya ka na naman eh. Nakalahad na naman yung palad mo. O naman, baka mapalayas na tayo dito sa bahay eh. Hindi na ako nakakabayad kay Aling Flora ng upa. Last month pa yun eh. Kailangan bayaran ko na yun ngayong buwan. 2 buwan na. Malapit na naman siyang maningil nito sa katapusan. Hayaan mo na si Aling Flora. Babo yun eh. Gawin ko pang lechon yun eh. Pwede naman siyang pakiusapan. Nakiusap na nga ako nung nakaraang buwan. Kaya na. Ay nako. Babawian ko lang talaga si Tatang. Tapos suko na ako. Hindi na ako uulit. Ayun lang naman eh. Last na. Eh paano kapag natalo ka na naman? Uulit ka na naman eh. Hindi nga, last na nga ito. Pinaka-last na sa buong mundo. Promise. Mariin niyang giniit kay Margo. Itinaas pa niya ang kanyang braso bilang panunumpa. Kaya ka na naman sa promise mo na yan eh. Ay nako, ikaw talaga, Nato. Kung hindi lang talaga kita mahal. Nako! Pagkaraan ng ilang saglit, nag-abot na ang babae sa kanya ng isang asul na perang papel. O ayan, tiyakin mo lang ngayon na mananalo ka na, ha? Sobrang I love you talaga, mahal. Mwah! Opo, mahal na Reyna, mananalo na ako ngayon. Mabilis na hinilkan niya sa labi ang nobya. Tigilan mo na nga yung kakasabi ng mahal na Reyna mo. Paano mo ako may tuturing na Reyna kung papalayasin na tayo dito sa palasyo natin? Ay nako, dami mong inaalala, Reyna ko. Gagawa ng paraan ng hari mo para hindi gumuho itong palasyo nating dalawa. Eh di ba magkakaroon pa tayo ng mga prinsipe at prinsesa? Balak ko pa talaga magkaroon ng anak sa akin, ha? Eh patunayan mo muna sa akin na mahal mo ko kung titigilan mo yung tongits at pagpupusoy mo. Mas mahalin mo ko kaysa dyan sa addiction mo na yan. Napahalukip-kip si Margo nang medyo nagtatampo pa sa kanya. Kung sugal lang ang pag-ibig, dapat mamili ka. Ako o ang bisyo mo? Mahal na Reyna naman eh. Wala nang pili-pili. Basta pagkatapos lang nito, tutulungan na kita para sa future nating dalawa. Para sa magiging mga prinsipe at prinsesa natin. Okay? Mwah! Muli ulit tumirit ng halik si Fortunato sa future niyang pakakasalan. Ay nako, o siya, I love you na. I love you too. Love, 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 my queen. Subalit gaya ng dati, natatalo na naman siya ng King of Gambler na si Tatang Lario sa tongits at pusoy. Nagpipigil na lamang tuloy siya sa inis. Sa kabila ng bubog sa dibdib na nararamdaman, wala na talaga siyang nagawa kundi tanggapin na siya'y talunan na talaga kay Tatang. Mahirap itong kalabanin, lalo na't malakas ang kapit sa swerte. Oh, Tik, talo na naman ko. Akala ko ba ngayon mananalo ka na? Ang hina mo pa rin, bata. May himig na pagmamayabang ng matanda sa kanya. Medyo tinubuan ng kakarampot na gigil si Fortunato sa kanyang ulo. Inis na inis siya sa makailang ulit na pang-iinsulto nito sa kanya.
Saklap mo talaga kay Tatang. Hindi mo matalo-talo. Sinigundahan pa yon ni Mang Kimpoy na nangihilot sa matandang hukluban. Sa kabila ng panliliit sa kanya, nagawa niya pa rin kulitin si Tatang Laryo. I-share mo na kasi kung ano yung sikreto mo sa akin, Tatang. Paano ko ba nananalo sa mga ganitong palaro mga baraha? Huwag na. Manalo ka muna sa akin kahit isa. Isishare ko sa iyo ang secret blessing ko kung paano ako nananalo. Malabo. Pang-apat na to eh. Talagang mapapatay na ako ng queen ko kapag nalaman niyang naipatalo ko na naman yung bigay niya sa akin. Masyado ka kasing takot sa queen mo. O heto, Heart of Card at Queen of Card. May iniabot na isang baraha na may hugis puso at isang baraha ng reyna. Anong ibig sabihin nito, Tang? Inayos muna nito ang pustisong natanggal sa bibig bago ipinagpatuloy ang pagsasalita. Hayambang dalawang barahang ito. Madali lang itong maintindihan. Kung talagang mahal ka talaga ng queen mo, kahit talo ka sa isang laro, panalo ka dahil mahal ka niya. Itinuro na matanda ang Hearts of Card. Kaagad namang kumontra si Fortunato. Hindi rin, Tang. Nasabi ko na po sa kanya yan eh. Kaso, heto po, Joker. Binunot niya ang card na ang laman ay Joker. Bagyang natawa si Mang Kimpoy at ang mga tambay sa sugalan. Ano yan? Ang patawa? Seryosong napailing ang binata. Baka isang malaking biro lang talaga sa amin ang pag-ibigan namin sa isa't isa ni Margo. Baka malas talaga ako sa kanya. Napayuko si Fortunato, bit-bit sa mukha niya ang kalungkutan. Ang seryoso mo naman kaagad, iho. Tara, laro ulit tayo. Baka wala ka na talagang kwarta dyan. Kung gusto mo pahiramin muna kita, bata. Utang mo muna sa akin. Nadagdagan lang ang inis niya kay Tatang Laryo nang ito pa ang mag-alok sa kanya ng labang hinihingi niya at magbigay pa ng pantaya para talunin ito. Pinakalma niya ang sarili at pumayag sa matanda. Sige ba? Ikaw ulit ang bang... Naawa na ako sa iyo Napakagat pa siya ng labi pero di kalaunan napangisi ang binata nang may biglang pumitik na masamang ideya sa kanyang utak. Sige ba? Mabilis niyang tugon sa matanda. 10,000 na ang inutang ni Fortunato kay Tatang Laryo. Para kapag manalo, malaki rin ang mababawi ng taya at maibalik ang utang niya sa kalaban. Inumpisahan ng balasay ni Fortunato ang mga card. Mabilis ang kanyang pagbalasa at paglalaro niya sa kamay ng mga baraha. Parang magician sa bilis. Kaya nang mapangisit ipinakalap na ang card, doon na niya hawak ang laro para sa kanilang dalawa na matanda. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang pusoy ay nanalo rin si Fortunato na ipinagtaka ng mga tagahangang tambay ni Tatay Laryo. Lalong-lalo na si Mang Kimpoy na numero 1 kasama na ng matanda sa pagsusugal nito. Paano nangyari yon? Hindi pwede to. Ngayon lang natalo si Tatang. Anong ginawa mo, bata? Nagkibit balikat si Fortunato. Ganun talaga kapag sinaswerte. Napatangan na lamang ang lahat habang si Tatang Laryo matigas lang ang ekspresyong nakatunghay sa kanya. Walang emosyong nakipagtitigan pa sa kanya. Hindi pwede. Hindi pwede matalo si Bossing. Imposible. Ikaw, may ginawa ka, no? Shh, Kimpoy, tumahimik ka. Napakaingay mo. Pero Tatang, Susubok ulit ako. Ganon talaga sa isang laro. May nananalo, may natatalo. Raulet bata, ikaw ulit ang bangka. May tiwala ako sa iyo. Kaya huwag mong sisirain. Muling napangisi si Fortunato at binalasa muli ang baraha at ipinakalap sa kanilang dalawa. Gaya kanina, mabilis din ang kanyang pagbalasa. Kaya walang kamalay-malay ang kalaban niyang sugarol na matanda na itinatago niya ang dalawang ace card na mabilis niyang itinago sa bulsa para makasiguro siya na siya ang mananalo. Dahil matataas ang card na yon. Gaya ng kanyang inaasahan, sa kanya nga napunta ang swerte. Nilimas ang taya ni Tatang Laryo na humigit 20,000 piso.
Na maka 50 mil na siya ng panalo sa matanda, doon lang siya umayaw. Sa susunod na ulit tayo magtaos. Ang importante, nanalo na ako sa'yo. May babalik na akong pera sa ka-live-in partner ko. O sige, dyan na muna kayo. Mga talunan. Sabing huwag mong sisirain ang tiwala ko sa'yo. Tumagundong ang boses ni Tatang Lario. Nagimbal siya na parang nagmistulang halimaw ang tinig ng matanda. Pulang-pula rin ang mga mata nito dahilan para masindak siya sa kalaban sa sugal. Ibig sabihin, totoo nga, na mangkukulam ka, nakampon ka ng kadiliman, na isa kang manghuhula. Totoo nga. Kaya ka nananalo dahil may mga matang nakaguhit sa lamesa para mahulaan kung ano ang baraha ko. Mandurugas ka eh. Gayong nanginginig ang kanyang lalamunan, sinubukan niya pa rin magsalita. Pilit na pinapanatag ang sarili. Nilalabanan ng takot sa weirdong ikinikilos ng tatang. Oo, tama ka. Manghuhula ako. Pero hindi ako mandaraya kagaya mo. Humangin ng malakas ang paligid. Nagpalinga-linga si Fortunato. Napansin ng binata na parang hindi gumagalaw ang mga tambay na nanonood sa pinagsusugalan sa dulo ng eskinita. Pagkaraan ng ilang minuto, parang biglang nagdilim ang paligid ni Fortunato. Sabay-sabay na nagsambit ng kakaibang lingwahe ang mga tambay at si Mang Kimpoy na kung anumang uri ng ritual na yon. Teka, anong ginagawa nyo? Hindi siya pinansin ng mga hubad na kalalakihan. Patuloy lang sa pagchat-chant ng kung ano-ano ang mga ito. Ano ba? Kinikilabutan ako. Ano ba mga sinasambit nyo? Tigilan nyo na yan ha? Sakit sa tenga. Mariing tinakpan ni Fortunato ang magkabilang tenga. May isinot naman si Kimpoy kay Tatang Lario na mahabang itim na kasuotan at tinakluban ng hood na yon. Hindi man din siya makapihit ng patalikod para makatbo dahil sa nag-uumapaw na kilabot na nararamdaman niya. Para bang nakapako na ang mga paa niya sa lupa. Lumapit si Tatang Lario na nakasuot na pangkulto sa kanya't may ibinulong sa puno ng kanyang tenga. Dahilan para mas tumindi ang kilabot na nararamdaman niya sa buong katawan. Tapos na tayong maglaro ng pusoy. Tapos na tayong maglaro ng tong-its. Sunod naman nating laruin ang mga barahan ni kamatayan. Mananalo ka pa kaya ulit? Gumilid ang itim ng mga mata ni Fortunato. Nakita niya ang tatang na balot ng itim na kasuotan na may hawak itong mga itim na baraha. Simulan na natin naglaro, bata! Hindi na siya nakasagot sa puntong yun. Nanigas na siya sa takot sa matanda na maliban sa mangkukulam at manghuhula ito, isa rin pala itong leader ng mga kulto. Doon lang din niya namalaya na kapwa nakaitim na rin na hood si Mang Kimpoy at ang mga tambay na nandun. Bumalik na sa pagkakaupo si Tatang Lario sa tapat niya. Binalasa na matanda ang mga black card na tinatawag din card of death. Habang binabalasa ni Tatang Lario mga itim na baraha, nagsasambit ito ng mga salitang Latin. Tirik na tirik ang pares ng mga mata nito na wala ng mga itim. Hindi na siya makapagsalita pa sa tensyon ng mga nangyayari sa paligid. Kinausap na lamang niya ang sarili sa pamamagitan ng isip. Lord, ano ba itong napasok ko? Ang tatang pala na nakalabang kong matandang sugarol isa palang kampo ng demonyo. Hindi, sigurado kong bangungot lang ito. Isang masamang panaginip. Sana magising na ako. Pumikit ng mariin si Fortunato at kinumbinsi ang sarili na lahat ng iyon ay likha lamang ng kanyang imahinasyon. Sa kanyang pagdilat, katapat pa rin niya ang kultong matandang mangkukulam. Nakangiti pa ito ng nakakaloko sa kanya, dagdag pa ang paggapang ng kilabot sa kanya. Ang mga mata nitong puting-puti. Habang nasa likuran niya si Mang Kimpoy at iba pang mga tambay na nakasuot ng kulay itim na mahabang kasuotan na minamatyagan siya sa ganoong posisyon. Tanda mo ba yung kaibigan mong lumaban sa akin? Ano nga ba ulit ang pangalan nun? Warriors. Oo, tama. Warriors nga. Siya nga. Naglaro din kami rito matapos siya akong dayain araw bago mangyari ang malagim niyang pagpapakamatay. Nagkasalubong ang kilay nito. Lisik na lisik ang mga matang puting-puti. Dahilan para mapigil siya sa paghinga.
Siya ang pumili ng tadhana niya. Ang gumawa ng sarili niyang kamatayan. Siya mismo ang natalo sa laro ko. Ang nagtalo sa sarili niyang laro. May ipinakita si Tatang Lario na itim na baraha na ang kalaki pa isang taong duguan habang tangan-tangan ng patalim. Wala ka man lang sa tabi niya nung binabalot siya ng kalungkutan. Sa puntong yon, nagkalakas na ng loob si Fortunato na ibuka ang bibig. Dala ng kuryosidad na gusto niyang malaman kung ano ang tunay na nangyari sa kaibigang si Warius. Kung bakit nagpatiwakalang kaibigan niya sa karumal-dumal na paraan. Bakit? Anong nangyari kay Warius? Bakit na ginawa yun sa sarili niya? Bakit siya nagpakamatay? Bakit? Hinampas ng binata ang lamesa. Bagyang nagalaw ang mga itim na barahang nakalatag doon at nawala sa pagkakaayos. Kaya minabuting likumin muli yun ng matandang kultong mangkukulam para balasahin. Kawawa ka naman. Hindi mo pala alam na ampun lang ang kaibigan mo ng mga magulang niya. Ano? Wala man lang nakukwento sa akin si Warius na ganyan Kasabay din kasi ng araw na nalaman niyang ampun siya, nakapaghiwalay din sa kaibigan mo ang lihim niyang karelasyon. At alam mo na kung ano ang punot dulo, ang pagsusugal. Malakas na nag-iiling si Fortunato nang isawalat sa kanya na matanda ang dahilan ng pagpapakamatay ni Warius. Hindi siya makapaniwala na dahil lamang sa ganoong problema ay tatapusin ng kanyang kaibigan ang buhay nito. Hindi gano'n si Warius. Matapang siya. Malakas ang loob niya. Bakit hindi niya ako tinawag nung problemado siya? Bakit? Umangat ang sulok ng labi ni Tatang Lario nang makita nitong umiiyak na siya sa galit. May mga bagay talaga na hindi natin may paliwanag. May rason siguro ang kaibigan mo kaya hindi niya sinabi sa iyo ang problema niya. Kaya sa huli, binalot siya ng dilim at pinili ang pinakamainam na paraan para mapagtagumpayan niyang takasan ng lahat ng kanyang natuklasan. Ibinida muli ni Tatang Lario ang isang itim na baraha na ang laman ay isang taong duguan habang may tangang patalim bago sabihin ng katagang, Ang kamatayan! Huminto lang ang kanyang pag-iyak nang may humaplos na malamig na kamay sa kanyang batok. Kaya yun ang dahilan kaya natalo siya sa tunay na laro ko. Sinapo niya ang likuran ng kanyang ulo. Warius, ikaw ba yung... Huwag kang makipaglaro sa kanya. Umalis ka na dyan. Dali na par. Warius? Nilibot niya ang buong paligid. Hinanap niya ang pamilyar na anas na yun ng kaibigan. Pero humarap din siya sa pinuno ng mga paganong si Tatang Lariot nang inumpisa na nito ang kanilang paglalaro ng mga itim na baraha. Ang itim na laro natin ito, tinatawag na laro ng kadiliman at kamatayan. Simple lang ang laro natin ito. Parang isa ring pagsusugal. Kapag napili mo ang maling baraha, amin na ang kaluluwa mo. Napalugok siya ng laro nang mapansin niyang may hawak-hawak ng kanya-kanyang kandelabra si Namang Kimpoy at ang iba pang mga taong balot ng itim na kasuotan sa sugalang yon ng dulo ng iskinita. Isa-isa nila yung sinindihan. Sagad sa buto na ang takot na kanyang nararamdaman nang pausukan pa ni Mang Kimpoy ng itim na insenso ang buong paligid. Tangka na sana siyang tatayo sa kinauupuan nang pigilan siya ng dalawang lalaking nakaitim din. Hinawakan siya ng maigpit na mga ito sa magkabilang braso. Ano ba? Walan niyo ako! Gusto ko na umuwi! Paano yan? Talo ka na kagad sa laro ko. Umatras ka di, amin na ang kaluluwa mo. Naglabas ng bote si Tatang Lario. Dito namin ilalagay ang kaluluwa mo sa loob ng boteng ito. Iaalay namin sa aming Panginoon. Naging purong itim naman ang mga mata ng kasapi ng kultong yon. Dahilan upang bawiin niya ang kanyang huling sinabi. Hindi. Sige, ituloy natin ang laro. Buhayin niyo lang ako. Kailangan pa ako ni Margo para awa niyo na. Sige na, maglalaro na ako. Humalakhak ang matinik na matanda. Kasunduan natin yan, ha? Isang kasunduan na tulad kong leader ng kulto
at matinik na mangkukulam. Huwag na natin patagalin pa ito. Paano ba tatakbo ang larong ito? Tumawang muli ng malakas ang tusong mangkukulam. Dahil hindi ka umatras, may dagdag puntos ka sa aking laro. Pamili ka lang kung buhay mo o buhay ng mga mahal mo. Sumalubong ang magkabilang kilay ni Fortunato. Ano? Hindi kita maintindihan. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Pumiglas pa din siya sa dalawang miyembro ng paganong nakakapit pa rin sa braso niya. Magpinili mo ang buhay mo. Hindi na kita papipiliin ng itim na baraha. Makakaalis ka na dahil ako na ang pipili ng baraha para sa'yo. Ngunit hindi mo makikita kung anong laman nito. Ako lang ang tanging makakalam kung anong magiging kapalaran at kamatayan mo. Yan ang ginawa ng kaibigan mo. Pinili niya ang sariling buhay kapalit ang kaligtasan ng mga mahal niya. Pahayag ni Tatang Lario sa kanya habang matama na nakikinig ang binata sa matanda. Pero kapag pinili mo yung buhay ng mga mahal mo, Napatangong nangingiti si Tatang Lario. itutuloy natin ang laro. Hindi ka unang mamamatay, kundi ang taong malalapit sa iyong buhay. Pipili ka ng isa sa mga itim na baraha ko at uhulaan ko ang magiging kapalaran at kamatayan ng isa sa malapit sa iyong buhay. Doon lang napatawa si Fortunato. Anong klaseng laro to? Napakadali. Alangan naman piliin ko ang buhay ko. Gusto ko pang mabuhay, no? Siyempre pipiliin ko yung taong malapit lang sa akin. Sige na, bilis na. Pipili na ako ng baraha. Gusto ko na umuwi. Final na ba ang desisyon? Oo, pinal na. Dagli niyang sambit. Ikinalat na ng makapangyarihang mangkukulam na isa ring manghuhulat pinuno ng kulto ang mga itim na baraha. Binunot ni Fortunato ang gitnang itim na baraha at ipinakita ito sa matanda. Naningkit ang mga mata ni Tatang Lario nang ang laman ng barahang yun ay isang Queen of Hearts, isa sa mataas na uri ng card sa pagsusugal. Anong ibig sabihin yan? Kinakabahang tanong ni Fortunato kay Tatang. Makakapatay ka ng taong malapit sa iyo dahil sa iginigit mo ang iyong gusto. Teka, sino tinutukoy mo? Huwag mo sabihin si Margo. Hindi, sinungaling ka. Hindi yan magkakatotoo. Mahal ko si Margo. Hindi ko siya mapapatay. Hindi! Tingnan na lang natin. Ang huling naalala na lang ni Fortunato bago lamunin ng dilim ang kanyang buong paligid ay ang nakakakilabot na paghalakhak na matandang mangkukulam. Bigla na lang siyang nawala ng ulirat. Paggising niya, ang nag-aalalang mukha agad ng kinakasama niyang si Margo ang una niyang nasilayan. Niyakap siya nito ng buong higpit sa leeg. Hindi naman siya makahinga sa ginawang yun ng nobya kaya nagpumiglas siya. Salamat naman at nagising ka na, Nato. Mahal ko. Balik ka na. Tinanong niya sa kalibin partner kung anong nangyari at kung nasan sila. Sinabi nito na ipinagamot siya ni Margo sa isang matinik na albularyo. Dahil nung araw na umalis siya galing sa dulo ng iskinitang yon, bigla na lang siyang kinumbulsyon. Tumirik ang mga mata. Saka para din siyang sinasapian. Nagsisigaw siya habang lumiliyad ang katawan. Kaya walang nagawa noong mga panahong yun si Margo kundi tumawag ng pari, isang exorcist priest. Ngunit sa huli, hindi nagtagumpay ang alagad ng Diyos para pagalingin siya. Kaya isang matinik na albularyo naman mula sa Visayas ang kinontak ng babae para palayasin ang itim na demonyong sumanib sa kanya. Isang linggo rin bago siya tuluyang napagaling at bumalik sa dati. Wala akong maalala. Hindi ko alam ang nangyari sa akin. Ang importante, Nato, mahal ko, ligtas ka. Naku, bakit ka pa kasi pumunta sa dulo ng iskinitang yun eh? Delikado doon. Dati yung pinagkukutaan ng mga kulto. Kaya nga abandonado na yun eh. Saka sino ba yung tatang na tinutukoy mo? Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Fortunato sa itinanong sa kanya ng kalivin. Teka, wala ba kung naikwento sa iyong tatang Lorio? Siya yung lagi akong natatalo sa pagsusugal ko.
Kaya nga humingi ako palagi sa'yo ng itataya ko para matalo ko yung tatang na yun eh. Ang matanda kasing yun, ang huling nakalaban ni Warius bago siya basta. Hindi niya tinumbok ang tamang salita sa nangyari sa kaibigan. Ayaw niyang maalalang wala na ito. Tatang Loryo ba? Ang alam ko, yan ang nakipagkasundo sa Diyos-Diyosa nila para ialay ang sariling buhay, kapalit ang buhay ng minamahal niyang babae. Wala daw nagawa ang paggamit niya ng itim na kapangyarihan at panghuhula niya ng tarot card para mailigtas ang asawa. Matagal na daw patay yan eh, sabi ng nakausap kong nakatira malapit sa abandonadong iskinitang yon. Nagsitayuan ang mga balahibo sa buong katawan niya nang marinig yon sa kinakasama. Ibig sabihin, ang tatang na nakalaban nila ni Warius ay matagal ng patay. O hindi kaya ang nakalaban talaga nila sa laro ng sugal na yon ay si kamatayan. Tanda niya na may mahabang karit na bitbit ito habang nagbabalasan ng black cards. Sa kabila ng kagimbal-gimbal na pangyayaring naranasan ni Fortunato sa nakalabang si Tatang, itinuloy nila ang buhay ni Margo na magkasama hanggang sa sila'y mag-asawa at ikinasal. Sinubukan niyang alisin sa sistema niya ang bisyo ng pagsusugal para sa kanilang magiging anak. Magkakaroon na kasi sana sila ng anak na dalawa ni Margo. Pero nang matukso ulit siyang maglaro ng sugal sa tong its at pusoy at nagkaroon ng consistent na pera, bumalik ulit siya sa dati niyang ginagawa. Sa una, sinwerte pa siya sa paglalaro ng baraha pero habang patagal ng patagal, natatalo na siya at nauubos na rin ang naiipon nilang mag-asawa. Hanggang sa magbago na nga ng tuluyan ng kanyang ugali. Mas naging mainiti ng ulo at nasasaktan na niya ang kanyang misis na si Margo. Pinipisikal na niya ito kapag hindi siya makahingi dito. Nakakatikim ito ng suntok, sampal at tadyak galing sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang masaklap na kapalaran ng kanyang asawa mula sa mga kamay niya. Dahil sa natamong pasat bugbog ni Margo sa muka, hinang-hinanan natumba lamang ang babae sa sahig. Walang buhay itong bumulagta na walang kalaban-laban mula sa demonyo ng pagsusugal. Nang matagpuan niya ang bangkay ni Margo sa banyo, doon lang din niya napagtanto ang magiging kapalaran at kamatayan ng kanyang pinakamamahal na babae mula sa bakal niyang kamay. Nang bumalik siya sa alaala niya, ang prediksyon ni Tatang Lario na binunot niya sa itim na baraha dito ay ang Queen of Hearts. Makakapatay ka ng taong malapit sa iyo dahil sa iginigit mo ang iyong gusto. Tama nga ang manghuhulat mangkukulam na si Tatang Lario, na leader din ng isang madilim na samahan. Siya ang makakapaslang sa reyna niya dahil palagi siyang humingi ng pera para sa kanyang adiksyon na pangsugal. Noon lang din napagtanto ni Fortunato na ang simbolo ng binunot niyang itim na baraha na Queen of Hearts kay Tatang Lario na mas minahal niya ang kanyang pagkahumaling sa kanyang bisyo ng pagsusugal kaysa sa sarili niyang asawang pinangakuan pa niya sa harap ng altar na poproteksyonan at mamahalin niya ang babaeng yon habang siya'y nabubuhay. Subalit bigo siya at sa huli may isinakripisyo na siya. Parang sa isang sugal, mamimili ka kung ano ang dapat na iyong itataya. Ang pansarili mo bang kasiyahan na walang kabuluhan o ang kasiyahan sa pagmamahal na kontento at may masayang pamilya? Nasa iyong mga kamay ang iyong magiging kapalaran. Kaya ikaw, mamili ka. Ano nga ba ang gusto mong itaya habang nabubuhay ka pa? Wakas!